Papa Dudut. Narinig ko na minsan ninyong sinabi sa radyo na bumabalik ang kabutihan, ganoon din ang kasamaan. Simula nung narinig ko yon ay napaisip ako ng husto sa mga bagay na nagawa ko sa nakaraan na nagresulta sa akin ng mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. At kaya ako sumulat sa inyong istasyon ay upang hingi ng payo ng mga kabarangay natin tungkol sa aking sitwasyon. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Vanessa, 32 years old at taga Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City bilang HR assistant na nagsimula noong graduate ako sa college taong 2014. Noong araw may naging boyfriend ako at nagtagal din kami ng 4 na taon hanggang sa nag-decide siyang mag-abroad noong 2018 para sa aming future. Makalipas nga ang 5 buwan ng parehong taong yon. At habang nasa ibang bansa siya ay nagkita kami ng ex-fling ko noong high school na si Aldrin sa isang resort sa Laguna nang minsan kaming pumunta doon ng mga katrabaho ko para mag-relax. Dahil meron na nga kaming nakaraan ay mabilis kaming nagkapalagayan ng loob ni Aldrin. At nalaman ko siya ay single and ready to mingle ng mga panahong yon, Papa Dudut. Grabe, hindi ko akalain na magaling ka pala sa kama. Siyempre hindi mo talaga akalain. Kasi hindi mo pa naman ako naikama nung high school tayo eh. Hindi pa rin naman ako nun marunong. Parang totoy pa ako eh. Hindi pa pala sa lagay na yon? Oo, Eh bakit ang babaero mo na? Kung kani-kaninong babae na didikit ang pangalan mo. ganun talaga pag gwapings at malakas ang dating. Yabang. Pero hindi naman pala marunong humalik. Uy, marunong naman. Sabagay, galing mo nga kanina eh. Gusto mo isang round pa? Mamaya na. Pagod pa ako, pahinga muna tayo. Grabe no, ang tagal na rin simula nung huli tayo nagkita. Pagkakatanda ko, high school graduation natin yun. Huli kitang nakita na parang may inaabangan sa gate ng eskwelahan natin nung dumaan kami nila mama at papa palabas. Nilingon pa nga kita pagkalampas namin sa'yo, kaya lang ang bilis mo namang nawala. May samaligno ka ba? Sobra ka naman. Pero hindi ko na maalala yun ah. Baka humina ng memory mo. Siguro nga. Magkasing edad lang naman tayo. Joke lang. Pero tagal na rin kasi. Oo nga, pero hayaan mo na. Mahalaga nagkita ulit tayo. Tama. Eh, kumusta pala yung trabaho mo dun sa call center? Parang nabanggit mo nung nakaraan na magre-resign ka na. Natuloy ba? Hindi eh. Kasi naisip ko magde-December na. Sayang yung 13-month pay. Siguro sa susunod na taon na lang. Ikaw talaga, mautak ka rin eh. Alam mo yan, HR ka eh. Oo. Pero naniniwala naman ako na hindi mo aalisan yung kumpanya mo kung matino sila sa mga tauhan nila. Oo, tsaka pwede rin naman gusto lang namin mag-improve sa mga career namin o sumubok ng ibang bagay. Bakit? May naiisip ka ba na bagong career? Wala pa nga eh. Pero tsaka na yun, di pa naman ako aalis sa trabaho. Oh, ikaw ba? Anong ako? Hindi ako naghahanap ng bagong career, just for you to know. Alam ko naman. Pero yung itatanong ko talaga anong plano mo ngayon sa boyfriend mo? Hanggang kailan mo siya planong lokohin? Yun nga eh. Pagkatapos nung nangyari sa atin, parang bigla akong nakonsensya. Ibig mong sabihin gusto mo nang tigilan yung ginagawa nating panloloko sa kanya? Hindi. Yung gusto kong tigilan yung relasyon namin. Kasi wala na rin naman yung patutunguhan. Malayo siya sa akin. Pakiramdam ko mag-isa ako. Mahirap pala yung ganito. Yung bang sa cellphone lang kayo nag-uusap? Tapos madalas sandali lang kasi iba oras dun sa kanila. Ilang buwan na nga ba siya doon? 5. Pero kahit na, kung noong mga una hanggang 3 buwan nakakapagtiis pa ako sa setup namin, pwesto mga sumunod, na-realize ko na hindi ko pala talaga kaya yung LDR. Para ako mababaliw, lalo na nasanay ako na malapit lang kami sa isa't isa sa loob ng 4 na taon ng relasyon namin.
Kaya hindi mo ako masisisi na nagawa ko sa kanya tong panluloko ko. Hindi naman kita sinisisi. Gusto ko lang malaman mo na masaya ako kasi nagkita ulit tayo at naging close. Tsaka kung magiging single ka na, naisip ko, pwede tayo magsimula ulit, lalo single rin naman ako. Talaga? Totoo ba yan? Oo naman. Totoong totoo. Papadudod, hindi ko naisip na may boyfriend ako na nasa malayo ng mga panahong yon. Dahil na rin sa pangungulila sa kanya ay nagawa ko siyang lokohin. Doon ko nga na-realize na hindi ko pala talaga kaya ang long distance relationship. Kaya nung una pa lamang ay hindi na ako sang-ayon sa plano ng boyfriend ko na pag-iibang bansa. Although nangako naman siya sa akin na pasusunod rin ako doon, alanganin pa rin ako dahil ayokong mapalayo sa pamilya ko rito sa Pilipinas. Kaya nga nang bumalik sa buhay ko si Aldrin ay naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos ng gabing may nangyari sa amin kinabukasan ay nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko. Oo, masakit sa akin lalo na noong narinig ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa cellphone na huwag kong tapusin ang lahat sa amin. At sa totoo lang ay natameme pa nga ako noong tinanong niya kung ano raw bang nagawa niyang pagkakamali. Sa huling pagkakataon ay sinabi ko sa kanya na nag-cheat ako at nakonsensya kaya gusto ko nang makipagkalas. Kahit masakit ay tinanggap niya sa akin ang desisyon at pinalaya ako. Hindi nga nagtagal ay naging kami ni Aldrin at doon na naulit nagsimula ang mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Mabilis na nagdaan ang 5 taon at sakto sa aming anniversary ay meron akong sorpresa sa boyfriend ko. Happy anniversary, mahal! Happy anniversary din. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na 5 years na tayo. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang. Oo nga eh. Ang dami nating pinagdaanan. Pero yung di ko talaga malilimutan nung nag-pandemic. Daig pa natin yung nag-LDR nun. Kasi literal na ilang buwan din tayong di nagkita dahil bawal lumabas. Kaya nga, mahirap din sa part ko. Kasi na-stuck ako sa condo unit na nirerentahan namin ng mga katrabaho ko na malapit sa office. Kaya sobrang bilib ako sa'yo, mahal. Kinaya mo. Naalala ko nun sinabi mo parang di mo kaya makipag-LDR. Oo, pero lahat naman tayo apektado ng pandemic nun. Alam nga naman mag-inarte ako. Swerte lang talaga ng ibang couple kasi na-lockdown sila na magkasama. Sa tono mo parang gusto mo na tayong ma-lockdown na magkasama. Oo, at mukhang mangyayari na yon dahil may sorpresa ako sa'yo. Ano yan? Sorpresa nga, di ba? Parang bigla akong kinabahan. Normal lang yan, pero kalmahan mo lang. Pag nalaman mo kung ano yung surprise ko, siguradong matutuwa ka. Sige nga, ano ba yon? Teka, kunin ko lang sa bag ko. Alam ko nandito lang yun eh. Ah, ito. Saan? Pero pikit ka muna. Kailangan pa ba yon? Oo, para may thrill. Ikaw talaga? Dami mong alam? Siyempre. So ano na? Pumikit ka na. Ito na, pipikit na. Kailangan ko rin bang magbilang ng 1, 2, 3? Pwede rin naman. Yan, nilagay ko na sa harap mo. Dilat ka na. Sige. Ano yan? Surprise! Magiging tatay ka na! Hala, totoo ba to? Hindi ka nagbibiro, mahal? Bakit naman ako magbibiro? Siyempre, totoo yan. Noong nakaraang araw pa talaga yan. Kanina, bago ako pumunta dito sa restaurant para sa anniversary dinner natin, dumaan muna ako sa OB para magpa-check up. Tapos confirm. Gusto mo makita ultrasound ang baby natin? Oo naman, sige. Patingin ako. Sige. Kunin ko lang sa bag. Ah, ito oh. Tignan mo yung sonogram ko. Yan yung baby natin. Oo nga. Magiging tatay na nga ako. Masaya ka ba? Tinatanong pa ba yan? Siyempre masayang-masaya ako. Sa sobrang saya ko parang gusto kong sumigaw. Yan naman yung wag mong gagawin. Kasi baka kalad ka rin tayo ng guard palabas. Mukha pa naman masungit si Manong. Oo nga. Pero joke lang naman yun. Masaya lang talaga ako. Ako rin naman eh. Kabado nung una kasi wala akong idea sa pagbubuntis. Pero alam kong kakayanin ko naman dahil kasama kita. Hindi ko mawawala sa tabi ko, di ba? Oo.
Hindi ako mawawala sa tabi niyo na magiging baby natin. Thank you. I love you, mahal. I love you too, mahal. Salamat sa napakagandang regalo mo. Papa Dudut, sobrang saya ko talaga nang nalaman kong magkaka-baby na kami ni Aldrin. Sakto kasi pareho na rin naman kaming 31 years old noon at dagdag pa nga sa kasiyahan ang nakita ko. Ang excitement sa mga mata ng boyfriend ko pagkatapos niyang malaman na buntis ako. Alam ko, Papa Dudut, na malaki ang magbabago sa relasyon namin lalo na at magkakaanak na kami, pero wala kaming hindi kayang gawin para sa baby namin. Excited na kaming maging magulang at pinangako namin sa anak namin na ibibigay namin lahat ng mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Kaya lang 2 buwan matapos kong sabihin kay Aldrin na buntis ako ay meron din siyang ipinagtapat sa akin. At yon ay ang plano niyang pagsunod sa tiyuhin niyang barista sa Singapore para doon ay magtrabaho. Nung una ay nagtampo ako sa kanya dahil ayaw ko talaga ng LDR, pero pinarealize sa akin ni Aldrin na kailangan kong kayanin dahil gagawin lang naman daw niya yon para sa anak namin at sa magiging pamilya namin sa hinaharap, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para hindi kainin ang matinding lungkot habang nandito ako sa Pilipinas at nasa Singapore si Aldrin. 4 na buwan na noon ang tiyan ko nang umalis siya bago siya tulungang sumampa sa eroplano ay nangako sa akin ng boyfriend ko na lagi kaming mag-uusap sa cellphone para hindi ko raw maramdaman na malayo kami sa isa't isa. Naniwala at nagtiwala ako sa kanya dahil alam ko na para rin naman sa baby namin ang pag-iibang bansa niya. Oo, kahit ayoko ng LDR ay sinantabi ko ang sarili kong kapakanan para sa anak namin. Maayos naman ang unang 3 buwan namin ni Aldrin bilang LDR couple. Challenging lalo, paano namin pinagkakasya sa ilang minuto ang lahat-lahat na mga nangyari sa araw namin sa aming kwentuhan. Pero sa tulong ng mga kaibigan ko na matagal na rin sa ganong setup ay nakakuha ko ng tip kung paano mapapanatili ang init at saya ng relasyon namin. Kaya lang nung nag-4 na buwan na si Aldrin sa Singapore ay napansin ko na dumalang ng pakikipag-communicate niya sa akin. Bagay na hindi ko na kinatutuwa, Papa Dudut. Pareho lang naman oras dito sa Pilipinas at dyan sa Singapore. Pero bakit hirap na hirap ka pa rin tawagan ako, ha? Mahal naman. Huwag mo ko matawag-tawag na mahal. Nanggigigil ako sa iyo, Aldrin. Vanessa, makinig ka, okay? O ngayon, yan na lang tawag mo sa akin. Sabi mo huwag kitang tawaging mahal. Ano gusto mong itawag ko sa'yo? Kahit kailan napakahina mong umintindi. Siyempre kahit ayoko na tawagin mo ko mahal, ibig sabihin nun gusto ko pa rin talaga. Ay, kahit kailan labo niyo talaga mga babae. Ayaw daw pero gusto. Ano kaya yun? Basta, naiinis pa rin ako sa'yo. Bakit ka ba kasi naiinis? Kasi wala ka ng oras sa akin. Dati naman bago tayo matulog, nakakapagkwentuhan pa tayo. Pero ngayon hindi na, kasi madalas nauna ka na matulog. Pagod nga kasi ako sa trabaho, tapos lagi pa kaming overtime. Kaya hindi na rin tayo nagpapang-abot. Kapag nag-online ako, ikaw naman yung offline. Malamang, anong oras ka ba nag-online? Madaling araw na. Maawa ka naman sa akin, buntis ako. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi sumasama ang loob ko pag hindi tayo nakakapag-usap. Ganon? Oo! Pwes, ibahin mo ko. Kasi masama ang loob ko. Pali ko bang dinadahilan mo lang yung trabaho mo dyan? Pero yung pala may iba kang babae. Yan naman yung hindi ko magagawa. Loyal ako sa'yo, no? Tsaka magkakaanak na tayo. Makukuha ko pa bang magloko? Anong malay ko? Yung iba ko ang katrabaho, may 2 o 3 na ngang anak pero iniiwan pa rin ang mga asawa at kinakasama nila kasi nakahanap na ng iba. Hindi ako katulad nila kaya wag mo akong ikumpara sa kanila. Hindi raw. Pare-pareho lang naman kayo mga lalaki. Baka nakakalimutan mo na sa ating dalawa, ikaw yung nag-cheat sa boyfriend mo noon. Bakit bigla mo namang pinasok sa usapan yan? Nakakainis ka na eh. Sumusobra ka na sa pambibintang mo sa akin.
Kung alam mo lang yung hirap ko rito sa ibang bansa para lang masustentuhan ko kayo na magiging baby natin, para sabihin ko sa'yo, hindi madali. Tapos ikaw, tamang hinala lang dyan. Sino ba kasi may desisyon na pumunta ka dyan? Di ba ikaw lang din? Hindi mo pa nga sinabi sa akin no na may plano ka palang sumunod sa tsuhin mo dyan sa Singapore. May pasabi-sabi ka pa na hindi ka mawawala sa tabi namin ng anak natin. Pero hindi mo naman tinupad. Nak naman ang... Alam mo, napipiko na ako sa'yo ha. Mabaan na kaya kita ng cellphone. Sige, subukan mo para hindi mo na kami makontak ng anak mo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin, kaya wag ako, Aldrin. Okay, I'm sorry. Pagod lang talaga ako sa mga away na ganito. Kaya please naman mahal, wag na tayong mag-away oh. Hindi lang tayo mag-aaway kapag umuwi ka na rito sa Pilipinas. Ano? Sabi ko, umuwi ka na dito sa Pilipinas. Walong buwan na tong tiyan ko. Anong plano mo? Manganganak ako nang wala ka sa tabi ko? Pero hindi ba tapos yung kontrata ko rito? Sayang naman mga ginastos ni Tito para lang makapunta ako rito sa Singapore. Wala akong pakialam. Mamili ka. Magstay ka dyan o hindi mo na kami makikita ng anak mo kahit kailan. Ano? Sagot! Mga padudot, hindi nyo ko masisisi kung gano'n na lamang ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. 8 buwan na akong buntis, sa susunod na buwan ay manganganak na ako. Sa loob ng 4 na buwan ay emosyonal ako dahil malayo sa akin si Aldrin, tapos ay nawalan pa siya ng oras sa akin dahil sa pagiging abala niya sa trabaho. Praning din ako na baka niloloko na pala niya ako at dinadahilan lamang niya ang kanyang trabaho doon. At kahit na pinabulaanan niya yon ay hindi ako naniwala sa kanya. Sabihin niyo nang takot din ako sa sarili kong multo mula sa panlolokong ginawa ko noon sa ex-boyfriend ko. Dahil sa pananakot ko kay Aldrin na hindi ko ipapakita sa kanya ang anak namin. Kapag hindi pa siya umuwi ng Pilipinas ay walang nagawa ang boyfriend ko kundi ang pagbigyan ng gusto ko. Bumalik siya ng bansa kahit na masama ang loob niya sa akin. 2 linggo bago ko manganak ay nag-decide kaming magrenta ng apartment malapit sa pinagtatrabahuhan namin sa Quezon City. Kaya lang nung nanganak na ako, na-CS ako at noong nakalabas na ako sa ospital ay nahirapan kaming mag-adjust sa panibago naming buhay kasama ang baby namin. Doon na kami nag-usap at nagkasundo na uuwi muna kami ng anak namin sa bahay ng parents ko na nasa Morong Rizal. Nag-offer din kasi ng tulong ang mama ko sa pagbabantay sa akin at sa baby namin, lalo't bawal pa akong magkikilos dahil operada ako. Pero hindi namin siya makakasama doon dahil masakip ang bahay namin at marami kaming nakatira doon. Kaya si Aldrin ay uuwi na lang din muna sa kanila sa Fairview at dadalaw na lamang sa amin sa Morong. Nagbalik call center agent na rin siya para may ibang tustos sa amin. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Masasabi ko na unti-unti na akong nakaka-recover mula sa panganganak. Makakabalik rin ako sa trabaho pero habang sinusulit ko pa ang maternity leave ko ay si Aldrin muna ang sumusuporta sa aming mag-ina. At siya rin ang paruot pa rito sa bahay namin para bumisita. Yun! Ay ano ba yan? Hina naman ito, pabuhat. Talaga naman. Dapat dito pinapatalsik eh. Mahal, pwede bang hinaan mo ang boses mo? Baka magising ang anak natin eh. Mahina naman boses ko ah. Hindi mahina ang boses mo. Dinig na dinig nga hanggang dun sa sala. Nakakahiya kina mama kasi hindi na nila maintindihan yung pinapanood nila sa TV. OA naman. Pwede namang lakasan yung volume ng TV. Kasalanan ko talaga. Ititigil mo ba yan o babasagin ko yung cellphone mo? Oh ayan, tinigilan ko na. Napaka-bayolente mo naman. Bayolente na kung bayolente. Pero hirap mo kasing pakiusapan. Buti na lang tulog mantika ang anak natin kasi hindi madaling magising sa ingay mo. Ako na lang ba talaga nakikita mo sa pamamahay na to? Ako na lang ba yung maingay? Kanina nga naririnig ko yung tatay mo nagpupukpuk doon sa labas. Tapos yung kapatid mong isa ang lakas makipag-cellphone. Abot dito sa kwarto yung ingay ng chismisan nila. Pwede ba wag mo silang ikumpara sa'yo? Alam nga naman magreklamo ako. Nakikitira lang naman ako dito sa bahay. Sina mama at papa pa rin ang may-ari nito, no? Ganon. Kaya ako na lang yung mag-a-adjust.
Ano ba kasing kinakagalit mo? Pwede ka naman maglaro ng hindi dumadaldal ah. Hirap sa inyo ng mga online gamer, napakaingay. Palibhasa, di ka gamer. Kaya wala kang alam sa nararamdaman namin. Hindi ko na kailangan maging gamer, no? Diyan pa lang sa anak mo, ubus na ang oras ko. Ni hindi na nga ako makapagsuklay ng buhok o makapaligo man lang pag hindi hawak ni mama yung baby natin. Tapos makukuha mo pa maglaro katulad ng ginagawa mo? Wala namang masama sa paglalaro ko ah. Wala nga, pero... pero ilugar mo naman. Huwag naman sa tuwing nandito ka sa bahay para dalawin kami ng anak mo. Kasi nakakainis na eh. Ano namang nakakainis doon? Hirap sa'yo, masyado mong pinapansin lahat. Papansinin ko talaga kasi wala ka ng oras sa amin ng anak mo. Lagi ka nalang naglalaro sa cellphone mo tuwing nandito ka sa bahay. Buti sana kung mahaba yung oras na nilalagi mo rito, hindi naman. Maya-maya uuwi ka na rin, tapos hindi pa tayo nakakapag-bonding. Ano ba kasing banding ang gusto mo? Gusto mo na bang sundan na agad natin yung anak natin? Siyempre hindi, bastos ka. Anong bastos doon? Tingin mo sa akin yun lang yung habol ko sa'yo? Malay ko. Sabi mo kasi wala na tayong banding eh. Oo, pero hindi yun ang sinasabi ko. Wala ka namang sinasabi kung ano, kaya malamang maiisip ko yun. Tsaka bakit ngayon ka pa naging conservative? May anak na tayo. 5 taon na rin tayo magkarelasyon. Mag-6 na taon na nga eh. Kahit na. Sana man lang, naisip ko na bagong panganak ako. Ni hindi pa nga naghihilom na maayos yung tahi ko tapos naiisip mo na talaga yung bagay na yun? Kung ikaw kaya yung magbuntis at manganak nang malaman mo yung hirap naming mga babae. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Mahal naman eh. Buisit. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Papadudot, hindi yun ang una at huling beses na napansin kong busy sa cellphone niya si Aldrin. Naglalaro lang naman daw siya at wala naman daw masama doon. Kaya nga hinayaan ko na lamang siya pero pinagsasabihan ko siya kapag pakiramdam ko na doon na lamang nauubos ang oras at atensyon niya imbes na sa amin ng anak niya. Mabuti sana kung hindi limitado yung nilalagi niya sa bahay namin. Sa huli kahit na nagkakairingan kami ni Aldrin ay hindi pa rin naman siya nanalo sa akin. Sa totoo lang, simula na magkabibi kami ni Aldrin, naging priority ko na talaga ang aming anak. Iba na kasi talaga kapag naging nanay ka. Yung dating mahalaga sa iyo ay mawawalan ng saysay. Dahil anak mo na lamang yung pinakamahalaga sa buhay mo. Isa na nga doon yung relasyon namin ni Aldrin Papadudut. Lalo kung dati praning ako na baka maghanap siya ng iba pag hindi ko siya nabantayan ng husto. Pero nung nagkaanak kami ay ayoko nang mangunsimi sa bagay na yon dahil nadodoble lang ang pagod ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hinayaan ko na lang si Aldrin sa kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa buhay. Basta hindi niya napapabayaan ang pagiging tatay niya sa anak namin ay ayos na sa akin yon. Sa pakiramdam ko ay maayos naman ang relasyon namin dahil wala namang ginagawa si Aldrin na ikakagalit ko. In fact, masaya kami noong nagpabinyag kami sa anak namin at nangako siya sa akin sa harapan ng mga bisita, ninong at ninang at mga magulang namin na makakasalan niya ako. Kung kailan ay sorpresa raw. Siyempre niwala ako sa kanya dahil deep inside ay gusto ko rin namang maikasal sa lalaking mahal ko. Kaya lang akala ko ay okay talaga kami pero mukhang nagkamali ako. Nung nagbalik na kasi ako sa trabaho ay sakto nag-resign naman siya sa pinagtatrabahuhan niya. Dahilan niya ay burnout daw. Sinabi niya sa akin na magpapahinga lamang siya ng 1 buwan at maghahanap na ulit ng bagong trabaho. Pumayag ako kasi mahalaga rin naman sa akin ang mental health niya. Nakiusap lang ako na ihatid sundo niya ako sa bahay at trabaho ko since may motor naman siya at wala pa siyang pasok. Hirap kasi ako mag-commute pero nag-share naman ako ng panggas sa kanya. Kaya lang 2 linggo lang niya akong hinatid sundo at noong mga sumunod na araw ay hindi na dahil kesyo busy daw siya sa ibang bagay tulad ng pagsama sa mga long ride ng mga barkada niyang may motor din, Papadudut.
Mag-usap nga tayo, Aldrin. Nag-uusap na tayo. Huwag mo nga akong pilosopahin. Seryoso ako. Seryoso rin naman ako ah. Sabi mo mag-uusap tayo. O ayan, nag-uusap na tayo. Tsaka pwede ba? Kung aawayin mo ako, wag mo na lang din akong kausapin. Wala ako sa mood makipagtalo. Pagod ako. At ikaw pa talaga yung wala sa mood? Kumusta naman ako? Tsaka ano yun? Pagod ka? Wala ka namang ibang ginagawa kundi makipag-long ride sa mga barkada mo. Huwag mong sabihin na dun ka napapagod. Oo, dun nga. Wow, kapal naman talaga ng pagmumukha mo. Bakit ba kasi? Napapansin ko panay sama mo sa mga barkada mo magmotor. Imbis na ihatid sundo ako sa trabaho. Lagi mong dahilan pagod ka. At hanggang dito ba naman sa pagpunta mo sa bahay, yan pa rin nirarason mo? Yun nga kasi yung totoo. Tsaka sorry na kung hindi na kita nihahatid sundo. Babawi na lang ako sa'yo. Wala ka nang babawian kasi ayoko na. Kung pagod ka, mas pagod ako. Anong ibig mong sabihin? Kung umasta ka, akala mo kung sino kang walang anak? Hindi pa lang tayo magkasama sa iisang bubong pero hindi ibig sabihin hindi mo na kami responsibilidad. Kaya naisip ko tuloy, what if maghiwalay na lang tayo? Mahal naman. Huwag mo naman sabihin yan oh. Ayoko maghiwalay tayo. Ayoko rin naman pero pagod na ako. Pagod na ako sa trabaho, pagod pa ako sa biyahe, at mas pagod pa ako sa pag-aalaga sa anak natin pag uwi rito sa bahay. Oo, tinutulungan ako ni Mama. Siyempre nakakahiya naman na palaging siya yung nag-aalaga imbis na ikaw. Dahil ikaw yung tatay, di ba? Oo, pero wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Baka pag ako yung nag-alaga sa baby natin eh. Ano? Wala kang alam? Oo. Anong alam mo? Maglaro ng online game? Mag-long ride kasama mga barkada mo? Ayos ka rin, no? Buhay binata talaga. Sana all. Nagre-relax lang naman ako. Nag-unwind. Di ba sabi ko burnout ako sa trabaho? Burnout na rin ako sa trabaho ko. Pero hindi ko magawang umalis dahil iniisip ko yung baby natin. Pero ikaw? Grabe! Bilib din ako sa'yo. Sinabi mo lang sa akin na nag-resign ka na nung last day mo na sa trabaho. Sigurado kasi ako natututulan mo yung pagre-resign ko kung sinabi ko ng mas maaga. Buti alam mo. Ayoko na kasing maging ahente. Pagod na ako. Ilang taon din na yun at yun lang yung ginagawa ko. Kaya nga masaya ako nung nakapag-Singapore ako. Pakiramdam ko may bagong opportunity na nagbukas para sa akin. Kaya lang bigla mo naman akong pinauwi rito sa Pinas. Hanggang ngayon ba naman, sinisisi mo pa rin ako sa pag-uwi mo? Oo. Nagalit sa akin yung tito ko. Sinayang ko raw yung opportunity dahil nakinig ako sa'yo. Kaya nga nakikipaghiwalay na ako sa'yo ngayon para magawa mo na yung gusto mo. Total mas masaya ka naman sa ibang bansa habang malayo sa amin ng anak mo eh. O di kaya dyan sa mga barkada mo. Doon ka na. Umalis ka na sa pamamahay namin at sa buhay namin ng anak ko. Papadudot maiksi na ang pasensya ko pero lalo pang umiksi sa mga baluktot na katuwiran ni Aldrin. Para sa akin ay wala na siyang karapatang umastang binata dahil may anak na kami. At hindi porke hindi kami nakatira sa isang bubong ay gagawin na niyang excuse ang mga bagay na yon. Nakuha niya pa talaga na magpakasarap samantalang ako nagpapakahirap sa pagkayod para sa amin kahit na operada ako. Parang ang unfair naman noon kaya nga hinamong ko na lamang siya ng hiwalayan. Bagay na hindi naman niya pinatulan. Nakiusap siya sa akin na ayusin pa rin daw namin at sa huli ay pumayag naman ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, nakala ko ay titino na si Aldrin pero lalo pa siyang lumala. Hindi nga nagtagal ay may nakarating sa aking balita na may regular siyang inaangkas na babae sa motor niya habang naglo-long ride. Nagalit ako sa boyfriend ko at pinaamin ko siya. Nag-deny pa ang mokong pero sa huli sinabi niyang nagugustuhan na niya yung naturang babae. Kinumpara niya pa nga ako doon sa babaeng yon, bagay na ikinagulo ng isip ko. Ang kapal ng mukha niya. Akala ko ay ayos lamang kami pero nagkamali ako. Yun na rin ang naging hudyat para tuluyang ko nang tapusin ang aming relasyon at makipagkalas sa kanya. Makalipas nga ang 2 linggo ay nalaman ko na mag-on na sila ng babae niya. Grabe ang gigil ko na mga panahong yon, lalo na kinukonsinti lang din pala siya ng mga magulang at pamilya niya. Hindi nagtagal ay nagkasundo kami na mag-co-parenting na lamang sa anak namin. Pero isang araw ay may nalaman ako sa mama ko. Noong minsang dinalaw ni Aldrin ang aming anak sa bahay, papadudot.
Aga-aga. Ano na naman bang kasalanan ko sa'yo? Malaki! Nalaman ko lang naman na sinama mo pala yung babae mo rito sa bahay namin kahapon. Oh, ano naman sa'yo ngayon? Anong sa akin ngayon? Tanga ka ba talaga? Bakit mo yung ginawa ha? Gusto raw niya makilala yung anak natin, kaya sinama ko siya sa bahay. Mabait naman yun, mahilig sa bata. Wala akong pakialam kung mabait siya o mahilig sa bata. Sa susunod na isama mo pa yung babae mo sa bahay namin, hindi mo na pwede makita yung anak natin. Bakit naman? Wala naman kaming ginagawang masama. Ayoko lang na mapalapit yung anak ko sa kung sino mang karelasyon mo. Dahil ano na lang sasabihin ng ibang tao, sige nga. Sa lagay mas inaalala mo pa sasabihin ng iba? Oo! Tsaka ayoko na hawak-hawakan ng bago mo yung anak ko. Wala ka na ba talagang respeto sa akin? Kasi kung meron, ipapaalam mo sa akin na pupunta kayong dalawa sa bahay. Kaso hindi eh. Basta-basta ka na lang pumunta doon kasama yung babaeng yun. Tandaan mo, ako pa rin ang nanay ng anak natin. Hindi naman niya inaangkin yung pagiging nanay sa anak natin. Malamang ikaw pa rin talaga yung nanay. Hindi raw inaangkin pero masyado siyang epal. Sandali nga. Nagsiselos ka ba? At bakit naman ako magsiselos? Mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Ipapaalala ko lang sa'yo na tapos na tayo. Ikaw pa nga yung nakipaghiwalay sa akin kaya wala kang karapatan na magselos dyan. Hindi ako nagsiselos. Bakit ko pagseselosan yung babae mo? Malas nga niya. Kasi siya naman yung susunod na mangungunsumi sa'yo. Ay, hirap sa'yo. Wala kang bilib sa akin. Buti pa yung girlfriend ko. Proud na proud sa akin. Paano ako magiging proud sa'yo? Diskarte mo, bulok. Tsaka pwede ba? Wag mo akong makumpara-kumpara sa malanding babaeng yan. Tandaan mo na malaki ang kasalanan niyo sa akin. Lalo ka na, Aldrin. Kaya wag kang umasta na akala mo ikaw ang biktima rito. At sinong biktima rito? Ikaw? Baka nakakalimutan mo. Kung cheater ako, cheater ka rin. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Niwala sa ating dalawa yung malinis. Pareho lang tayong manloloko rito. Kung iinsultahin mo lang ako, mabuti pa wag na wag ka nang pumunta sa bahay. Hindi mo na pwede makita ang anak natin. Wala kang kwentang tatay! Vanessa naman, pag-usapan muna natin to. Tapos na tayo, di ba? Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Please, wag mong ilayo sa akin yung anak ko. Pangako, hindi ko na isasama sa bahay niyo yung girlfriend ko. Dapat lang. Dahil malapit ko na kayong pagbuhuli na dalawa. Papadudot, binabaan ko na o nang tawag si Aldrin noong panahon na yon dahil parang sasabog na ang dibdib ko sa sama ng loob. Ang kapal kasi ng mukha niyang ilapit ang anak ko sa babae niya na siyang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Kaya nga bago ko pa tutuhanin ang banta ko sa kanya na hindi ko na ipapakita ang anak namin sa kanya, ay nagkasundo kami ni Aldrin na hindi na niya dadalhin sa bahay ang bago niyang girlfriend. Pinagbawalan ko rin siya na pumunta sa amin pag wala ako para makasigurado ako na hindi niya kukunin sa akin ang anak ko. Praning na kung praning pero ayokong mawala sa akin ang bata. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta ang puso ko ay masasabi kong naninibugho ako o nagsiselo sa babaeng ipinalit sa akin ni Aldrin. Pero hindi ko yon pinapahalata sa dati kong boyfriend dahil ayokong magmukhang mahina sa harapan niya. Abot langit ang galit ko sa kanila lalo na sa tatay ng anak ko dahil hindi na niya ako nirespeto nang pumatol siya sa ibang babae samantalang may anak na kami. Sa kasalukuyan ay focus ako sa anak ko at sa pagpapalaki sa kanya. Si Aldrin naman ay dumalang na ang pagbisita sa bata pero hindi ko na masyadong inalam kung bakit. Bahala na siya sa buhay niya. Ayoko ng problema kaya okay lang na nawala na siya sa buhay ko. Pero napaisip tuloy ako. Karma ko na yata ito kasi nagloko ako noon sa dati kong karelasyon. Kung oo, totoo nga na bumabalik ang kabutihan, pati na rin ang kasamaan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. God bless po Papa Dudut and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Vanessa. Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay deserve ng second chance. Lalo na kung pinagsisihan na natin ang mga kasalanan natin. Yun kasi ang paniniwala ko lalo ngayon na humihiling ako ng ikalawang pagkakataon sa dati kong kinakasama na si Arnie. Nagbagong buhay na ako
at gusto kong patunayan sa kanya na handa na ulit akong maging responsableng kinakasama niya at tatay ng aming mga anak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sev, 35 years old, call center agent at taga Quezon City. May kinakasama ako noon na ang pangalan naman ay Arnie. May anak kami ni Arnie na 4 na taong gulang na. Pero nito lang January 2024 ay nakipaghiwalay ako sa kanya sa kadahilanang nawala na ako ng gana sa aming relasyon. Hindi na siya yung babaeng nakikita ko na gusto ko pang makasama sa pagtanda. At kahit na alam kong masakit ay ginawa ko pa rin ang tingin ko ay nararapat papadudot. Sev! Huwag mo namang gawin sa amin to ng anak mo! Huwag mo kaming iwanan! Hirap naman kasi sa'yo, hindi ka makaintindi. Hindi na nga kita mahal. Wala na rin saysay na magsama pa tayo. Bakit? May iba ka na ba? Huwag ka nga makulit. Huwag mo nang i-deny! Ganun naman talaga kadalasan ang rason ng mga lalaki pag gusto na nilang makipaghiwalay. Kunwari kapag nawalan ka ng gana sa relasyon natin pero ang totoo, meron ka ng iba! Ano naman sa'yo kung meron na akong iba? Masama ba yun hindi naman tayo kasal? Anong dahilan yan? Tanga ka ba? May anak na tayo, Sev! Hindi ko naman tatalikuran yung pagiging tatay ko sa anak natin. Magsusustento pa rin ako kahit hiwalay na tayo. Palayain mo na ako. Akala mo ganun lang kadali yun! Mahal kita, Sev! 5 taon tayo na nagsasama! Tapos ipagpapalit mo ako sa babaeng ngayon mo palang nakilala! Makaka-move on ka rin. Ano ba kasing nagawa ko? Sabihin mo nga! Pangit na ba ako kaya ayaw mo na sa akin? Hindi na ba ako masarap sa kama? Pwede ba? Huwag kang mag-umpisa ha. Gusto ko lang naman malaman para alam ko kung anong babaguhin ko! Wala ka nang dapat baguhin. Desidido naman ako na hiwalayan ka. Pero sige, para lang sagutin ko yung tanong mo. Oo, malaking bagay yung itsura mo kaya naumay na ako sa'yo. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Kasi kung hindi, pues, tignan mo maigi para malaman mo kung gaano ka kamanas. Para kang balyenang naglalakad. Ang itim pa ng batok mo. Nakakahiya ka na isama sa mga pinupuntahan ko. Ha? Akala ko ayos lang sa'yo na mataba ako! Nung una yon, hanggang sa tawagin ka ng tangke ng LPG ng mga katrabaho ko. Imbis ay pagtanggol mo ako sa mga katrabaho mo, hinayaan mong insultuhin na lang nila ako ng ganon? Pinagtanggol naman kita. Kinumbisi pa nga kita na magpapayat eh. In-enroll pa kita sa gym pero sabi mo, ayaw mo nang ituloy kasi nakakatamad. Paano di ako tatama rin? Abala na ako sa pag-aalaga sa anak natin at pag-aasikaso sa'yo. Mabuti sana kung nag-aalala ka sa kalusugan ko eh. Pero mukhang mas nag-aalala ka sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Oo, mas inaalala ko yun kasi nakakahiya. Sinimulan na rin nila akong tuksuin kaya doon ako nawala ng gana sa'yo. Kaya ka naghanap ng mas sexy sa akin, yun ba? Oo! Sexy siya at mas maganda sa'yo. Napakawalang iya mo! Buo na talaga yung desisyon ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Swerte mo nga eh. Sa itsura mong yan, hindi ko na pinatagal yung panloloko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Buisit ka. Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi ko dahil sa sampal mo. Kulang pa yan kumpara sa ginawa at mga sinabi mo sa akin! Ayan! Ayan pa yung isang ayaw ko sa'yo. Masyado kang bayolente at taklesa. Sige lang, pagpatuloy mo lang yan. Mas lalo ko na talagang naiisip na tama ang desisyon ko na makapaghiwalay sa'yo. Tandaan mo na kapag umalis ka sa pamamahay na to, wala ka nang babalikan! Hinding-hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko! Kahit magmakaawa ka pa at umiyak ng dugo! Tigas naman ang mukha mo na isipin na babalik pa ako sa'yo. Ikaw ang kahit na umiyak ng dugo, hindi pa rin magbabagong isip ko. Iiwan na talaga kita.
Ayoko na makisama sa mga tulad mo na mukhang ulikba! Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong insultuhin si Arnie dahil kahit papaano ay minahal ko naman siya sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Kaya lang ay masyado siyang desperadong alamin ang dahilan kung bakit ayaw ko na sa kanya. Bagay na medyo nagpainit sa ulo ko kaya nasabi ko ang katotohanan. Hindi ko rin maintindihan kung gaano ba kahirap tanggapin na ayaw ko na siyang makasama. Pasalamat nga siya, handa pa rin akong magsustento sa anak namin. Nauwi kami sa matinding pagtatalo noong araw na umalis na ako sa nirerentahan naming apartment. Sobrang saya ko ng mga panahong yon dahil nakalaya na ako sa relasyon namin. Pagkatapos, mabilis kong pinuntahan ang sinasabing babae ni Arnie na si Leia. Kasama ko sa call center. Ang totoo ay tama naman lahat ng mga sinabi ni Arnie. Malaking dahilan ng paghiwalay namin ay noong nagkagusto na ako kay Leia. Nagsimula lang namang kaming magka-developan around December 2023. Pero matagal-tagal na ako nanlalamig sa relasyon namin ni Arnie dahil nga unti-unti nang nawala yung dati niyang ganda. Kesa patagalin ko pa ang panloloko ko ay nagpakatotoo na ako sa nararamdaman ko kaya nauwi na kami sa hiwalayan. Noong nagsimula na kami magsama ni Leia sa isang bubong ay wala na akong narinig na kahit na ano kay Arnie. Oo, nagsusustento pa rin ako para sa anak namin at pinapadala ko na lamang yung pera. Pero pinagbawalan ako ni Leia na makipagkita sa anak ko. Bagay na pinagbigyan ko naman kasi mahal ko na siya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at nakita ko na lamang ang sarili ko na napapaisip kung ano na ang kalagayan ng mag-ina ko. Huling balita ko ay umalis sila ng anak namin sa apartment na nirerentahan namin at umuwi sa nanay niya na taga Marikina. Ano ba? Sungit naman, kiss lang eh. Mamaya na, naiirita ako. O bakit ka naman naiirita? Paano? Ang init-init tapos dikit ka ng dikit. Eh di sana binuksan mo yung aircon kesa nagrereklamo ka dyan na mainit. Sira yung aircon. Hindi gumagana kaya naka-electric fan lang ako. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa napapapunta yung technician na gagawa ng aircon natin. Lagi kasi nawawala sa isip ko lalo day shift ako. Wala naman ako rito sa apartment natin. O ano gusto mo sabihin? Na porket night shift ako, ako na yung magpapapunta sa technician na gagawa ng aircon. Bakit hindi? Eh, ikaw yun nandito. Unahin ko pang bantayan yung gagawa kaysa sa tulog ko? Ay nako, kahit kailan talaga hindi ka maaasahan sa mga bagay dito sa bahay. Matagal mo ng kontak yung nag-ayos ng aircon. Kaya ikaw na umasikaso nun. Oo na. Sige, pag sinipag ako, pero sa ngayon, tiyagain mo na lang muna yung electric fan. Ano pa nga ba? Basta huwag ka lang dumikit sa akin. Naalibadbaran ako. Magbabangayan na lang ba tayo ngayong rest day natin? Kasi kung oo, mabuti pa pumunta na lang ako sa mall para manood ng sine. At least doon may aircon. Malamig. Bahala ka sa buhay mo. Basta dito lang ako sa bahay. Kanina ko ba napapansin nakasubsub ka dyan sa cellphone mo ah? Ano ba pinagkakaabalahan mo? Patingin nga. Uy! Akin na. Ano ba? Wala lang to. Sa ubo nga inagaw phone ko. Teka, ano yan ha? Profile ba yan ni Arnie? Bakit ini-stalk mo yung ex mo ha? Ano naman ngayon? Anong ngayon? Bakit mo nga siya ini-stalk ha? Wala lang. Pwede ba? Wag mo akong gawing tanga. Sa palagay mo maniniwala ako sa sagot mo? Wala naman talaga eh. Masyado ka lang praning. Sino bang hindi mapapraning? Sige nga. Ano malay ko? Mamaya nag-uusap na pala ulit kayo. Ang advance mo naman mag-isip. Tsaka hindi na active sa social media si Arnie. Ini-stalk ko lang siya para makita yung mga ina-upload yung picture ng anak namin. Bakit? Namimiss mo na yung anak nyo? Oo! Ilang buwan ko na rin kasi hindi nakikita yung anak ko. Di ba pinagbawalan mo ako na makita siya? Kaya malamang namimiss ko na siya. Oh, sinunod kita ha? Hindi ko kinikita ang anak ko. Baka naman magalit ka pa na tinitignan ko picture niya. Pasensya ka na ha. Takot lang naman ako na baka may feelings ka pa kay Arnie. Tapos magkabalikan kayo pag pinayagan kita makipagkita sa anak mo. Bakit mo naman naisip ikaw nga yung mahal ko?
Hirap sa'yo, lagi kang praning eh. Hindi mo ako masisisi, no? Nagawa mo ang iwanan yung mag-ina mo eh. Paano na lang ako, di ba? Baka nakakalimutan mo. Iniwanan ko sila ng dahil sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko lang na gawin mo rin sa akin yon. Sa totoo lang, parang malapit na kitang iwan. Nakakayamot ka na eh. Lakas ng tama mo. Mabuti pa, umalis ka na. Di ba sabi mo pupunta ka sa mall? Alis na! Ayoko munang makita yung pagmumukha mo dito. Papa Dudut, hindi totoo na may feelings pa ako kay Arnie katulad ng binibintang sa akin ni Leia. Praning lamang siya, bagay na kinakainis ko ng mga panahong yon. Kaya nauwi kami sa pagtatalo. Ayoko sa lahat na pinagbibintangan ako ng bagay na hindi naman totoo. Masama bang ma-curious kung ano na ang buhay ng dati kong kinakasama? Siya pa rin naman ang nanay ng anak ko at dahil nga ilang buwan na kaming hiwalay at hindi ko sila nakikita ay miss ko na ang anak ko. Sa totoo lang ay hindi yun ang una't huling beses na nagtalo kami ni Leia nang dahil sa pangi-stalk ko sa Facebook account ni Arnie. Hindi ko kasi mapigilang tingnan doon yung old photos namin ng anak ko. Bagaman hindi na active si Arnie sa social media ay masaya pa rin ako kasi hindi niya ako in-unfriend. Akala ko kasi ibablock niya ako dahil ganon ang tipikal na ginagawa ng mga babae kapag nasasaktan sila dahil iniiwan sila ng lalaki. Kaya buti na lamang talaga at magkaibigan pa rin kami ng ex ko kahit sa social media lang. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung hindi ang Facebook account ni Arnie ang ini-stalk ko ay madalas akong mahuli ni Leia na tumitingin at nagla-like ng picture ng mga sexy na babae online. Pero para sa akin ay wala lang yon. Paghanga lang yon kasi nagagandahan ako sa hubog ng mga katawan nila. Dumating din yung punto na dumating na rin yung punto na hindi na rin ganon ka-sexy itong si Leia at parang bigla niyang napabayaan ang sarili niya mula noong magsama kami sa loob lang ng 6 na buwan. Kumbagay hindi na siya kaakit-akit sa paningin ko kaya parang nabawasan na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda ay malaking dahilan din ng panlalamig ko sa kanya ay ang hindi namin pagkakaroon ng anak. 2 beses na kasing nakunan si Leia kaya natakot na siyang magbuntis. Ayaw na niyang sumubo kasi baka raw mag 50-50 na siya sa susunod. At dahil nga sa sitwasyon namin ay na-frustrate ako at lalo kong na-miss ang anak namin ni Arnie. Dumating ang oras na naapektuhan na rin ng husto ang pagsasama namin ni Leia dahil sa dami ng problemang nararanasan namin at sa kadahilan ng hindi kami magkaroon ng anak. Beste namang buhay to. Sef, ano ba? Bakit mo ba binabasag yung mga plato? Nagtatanong ka pa talaga? Naiinis ako. Ikaw pa yung naiinis dyan eh, pinayagan na nga kita makipag-inuman sa mga katrabaho mo? Tapos pag-uwi mo magwawala ka? Ayos ka rin talaga ha? Wala kang pakialam kung gusto ko magbasag. Sa naiinis ako eh. Bakit ka ba naiinis? Kasi inggit na inggit ako doon sa katrabaho ko. Piruin mo, kinuha ba naman akong ninong na anak niya? Nung nakita ko yung baby, sobrang cute. Ang sarap buhatin at yakapin. Bigla ako tuloy na miss yung anak ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita kasi ayaw mong puntahan ko. Hindi pa ba sapat na nagsusustento ka sa anak niyo ni Arnie? Bakit kailangan mo pang puntahan yung bata? At saka kahit na gusto mong makita yung anak mo, ang tanong, papayag ba yung nanay niya? Makikiusap ako. Pakikiusapan ko si Arnie na payagan ako makita yung anak namin. Hindi niya pwede ipagkait yung bata sa akin. Miss na miss ko na yan ako. Kumalma ka na, Sev! Ano ba? Alam mo, kasalanan mo lahat to eh. Ha? Anong kasalanan ko? Bakit naging kasalanan ko? Kung binigyan mo lang sana ako ng anak, eh di sana hindi ako naiingit sa katrabaho ko. Hindi ko rin sana namimiss yung anak ko kay Arnie. Kung makapagsalita ka, parang ginusto ko na makunan ako ah.
2 beses ko namang sinubukan na magbuntis para mabigyan ka lang ng anak. Pero ayaw talaga eh! Nang dahil lang doon, sumuko ka na. Sana sinubukan lang natin na sinubukan. Ang dali lang sa'yo na itapon sa akin yung sisi. Hindi kasi ikaw yung nakukunan. Hindi ikaw yung nagbubuntis. Eh so natatakot na ako. Sef, hindi mo ba nararamdaman yung takot ko? Baka mamatay ako pag pinilit natin na magkaanak tayo. Yun din naman ang sinabi ng OB eh. Diba? Yung pinuntahan natin na OB, yun na sinabi sa atin. Hindi ka ba nakikinig? O sadyang lutang ka lang palagi? Basta ang alam ko, ayaw mo na subukan natin kasi duwag ka. Hindi ako duwag! Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka pa rin. Yung ibang babae, gagawin lahat mabigyan lang ng anak yung mga kinakasama nila. Pero ikaw, 2 beses lang nakunan, sumuko ka na. Ano bang tingin mo sa akin? Paanakan mo lang? Ayos ah. Parang ikaw pa yung galit na humihingi ako ng anak. Marami namang paraan para magkaanak tayo. Pwedeng tayong mag-ampon. Ampunin mo yung mukha mo. Huwag kasing sarado yung utak mo, Sev. Maraming bata sa ampunan na nangangailangan ng kalinga ng isang magulang. Wala akong pakialam sa mga yon. Maghintay sila nang aampo sa kanila. Ayoko na hindi sila galing sa akin. Alam mo, namumuro ka na talaga eh. Dahil lang ayaw mo na ulit subukan mabuntis. Gusto mo na ngayon mag-ampon? Ang kitid ng utak mo! Ikaw ang makitid ang utak! At sumasagot ka pang hayop ka, ha? Sige! Sige! Subukan mo saktan ako na may kalagyan ka sa barangay! Akala mo kung sino ka? Napakakapal ng mukha mo! Papadudot na gandahan talaga ako ng husto kay Leia nung unang beses siyang pumasok sa BPO company na pinagtatrabahuan ko. At aminin ko nagka-crush ako sa kanya kahit pamilyado na ako. Sexy, makinis, maputi ang balat at maganda pa ang forma. Hindi lang naman ako na love at first sight sa kanya kundi marami pang ibang lalaki sa trabaho namin. Pero ako ang pinakamaswerte sa aming lahat dahil ako ang nagustuhan ni Leia. Feeling ko nga noon ay swak na swak ang personality namin kaya siguro'y mabilis akong nahulog sa kanya. Siya lang ang nakikita ko ng mga panahon na yon kaya nagawa kong talikuran ng pamilya namin ni Arnie. Kaya lang dahil hindi niya ako magawang bigyan ng anak ay unti-unti akong nawala ng amor sa kanya. Tapos mas nakilala ko na rin ang ugali niya na may pagkataklesa at palaban. Mga bagay na ayoko sa isang babae. Sa huli kahit na anong galit ni Leia sa kagustuhan kong makipagkita sa anak namin ni Arnie ay wala na siyang nagawa pa. Siya na lang ang sumuko dahil lagi kong ipinamumukha sa kanya na kung binigyan niya lamang sana ako ng anak ay magiging isang buo at masayang pamilya kami. Mabuti na lamang talaga at meron pa rin akong anak sa dati kong kinakasama. Hindi pa rin nawawala sa akin ang pagiging tatay ko. At nung pumayag si Arnie na makapag-bonding kami ng anak ko sa kondisyon na ako ang pupunta sa bahay nila ay ganoon na lamang ang saya at galak sa puso ko. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin na hindi yon naiintindihan ni Leia, Papa Dudut. Oh, bakit nandito ka sa bahay, Leia? Akala ko may pasok ka. Paano ako makakapasok? Eh masama ang pakiramdam ko. Tapos, akala ko uuwi ka kagad pagka-out mo sa trabaho. Pero anong oras na oh? Inabot ka na ng hapon sa labas. O nakauwi na ako. Huwag ka na magalit. Paano hindi ako magagalit? Nakikinig ka ba? May sakit ako. Inaasahan kita na umuwi kagad pagka-out mo para asikasuhin ako. Nakadaan ka ba sa butika? Bakit ako dadaan sa butika? Sev, nag-text ako sa'yo kanina na ibili mo ako ng gamot. Huwag mo sabihin hindi mo ako naibili. Nako, hindi nga. Pasensya na, hindi ko nabasa text mo. Naubos baterya ng phone ko eh. Ayan na naman tayo eh. Ginagawa mo na naman akong tanga sa mga katwiran mo. Nagsasabi ako ng totoo. Wala nga baterya phone ko. Bakit hindi ka nag-charge sa opisina nyo?
Saan ka ba kasi nanggaling? Sa school ng anak ko. Ano? Sa school ng anak mo? Ano naman ang ginawa mo doon? May play kasi sila. Nung huling beses na nagkita kami, sinabihan niya ako na pumunta raw ako sa school nila para manood. Kaya pumunta ako kanina. Bakit hindi ka tumanggi? Mas priority mo pa yan? Sigurado naman ako nandun si Arnie para manood. Nandun nga. Pero paano ko tatanggihan yung anak ko gusto ko rin naman siya mapanood sa play nila. Eto na naman po kami. Bata lang yun. Wala pa yung muwang sa mundo. Pakialam ba niya kung mapanood mo siya o hindi? Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang pumunta kasi nandun si Arnie. Wala namang kinalaman si Arnie dito. Huwag mo na idama yung tao. Paano hindi ko siya idadamay? Lagi mo nalang pinapasama yung loob ko. Nakuha mo akong tiisin para na manood ng walang kwentang play ng anak mo. Habang nandito ako, masama yung pakiramdam. Nandun ka nakikipagharutan kay Arnie. Manahimik ka! Ano pinagsasabi mo? Kasalanan mo kung mas lalo sumama yung pakiramdam mo. Kung ano-ano kasi pumapasok sa kokote mo. Ako pa talagang may kasalanan? Ikaw nga itong kuumasa, parang walang pakialam sa akin Nagkabali ka na ba kayo ni Arnie, ha? Kaya binabaliwala mo ako ngayon? Ayan ka na naman Tinitiwang ka na naman. Kahit sinong babae, titiwangin sa mga pinaggagagawa mo! Wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako sa school ng anak ko para suportahan siya sa play niya. Pati ba naman yung minamasama mo? Kung ano-ano pa sinasabi mo na kesyo priority ko na yung anak ko kaysa sa'yo. Malamang, anak ko yun Pangalawa ka lang sa kanya. Ah, ganon! Huli pala ako sa mga priority mo! Wala ka talagang kwenta, Sev! Wala ka na talagang ginawang matino! Ginagampanan ko lang yung pagiging mabuting ama ko sa anak namin ni Arnie. Hindi ba matino yun? Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Oo nga pala. Wala ka pala kasing anak. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko, wala kang anak kaya hindi mo alam yung pakiramdam na maging isang magulang. Tapos, nakikipagkompetensya ka pa sa atensyon sa anak ko. Mas bata ka pa mag-isip sa kanya Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Nasasaktan ka? Wala akong pakialam. Ikaw naman nagdesisyon na ayaw mo na magkaanak tayo. Kaya ito yung resulta ng desisyon mo. Buti na lang talaga may anak kami ni Arnie. At least, kahit paano, nararanasan ko pa rin magpakatatay sa anak ko. Di tulad mo, inutil na yung matres mo. Umalis ka sa harapan ko, bastos ka! Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Lalo mong pinasasama yung pakiramdam ko! Alis talaga ako! Bahala ka sa buhay mo! Kita mo wala pa akong tulog! Tapos, sasabayan mo pa ako ng kaartiyan mo! Papadudod sa loob ng 6 na buwan ay sinabi sa akin ni Arnie na napatawad na niya ako dahil hindi naman ako naging pabayang tatay sa anak namin. Na-realize din daw niya ang mga pagkukulang niya sa akin kaya nawala na lamang ako ng amor sa kanya noon. Pumayag siya na mag-co-parenting kami alang-alang sa anak namin, bagay na ikinatuwa ko ng husto. Kaya lang ay mas lalo yung kinainit ng ulo ni Leia. Pero pinanindigan ko ang kagustuhan kong magpakatatay sa anak namin ni Arnie kahit na palagi nagagalit sa akin si Leia. Doon ako nagsimulang maglihim sa kanya kapag umaalis ako at pumupunta sa bahay ng anak ng dati kong kinakasama. Kahit naramdam kong galit pa rin sa akin ang mga magulang ni Arnie, hindi naman nila ako pinagsalitaan ng masama sa harapan ng anak namin. Meron silang pagkokontrol kaya hindi na ako masyadong naiilang na pumunta sa kanila para dalawin ang anak ko. Samantalang si Arnie naman ay may trabaho na sa Ortigas at napansin ko, Papadudut, na malaki na ang pinagbago ng itsura at pananamit niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil po sa madalas naming pagtatalo ni Leia at pakiramdam ko na hindi niya ako naiintindihan sa mga desisyon ko ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Madalas nga ay nakikwento ko pa yon kay Arnie at pinapayuhan niya ako na huwag ko na raw gawin kay Leia yung bagay na ginawa ko sa kanila noon ng aming anak. Doon ako tinalaban ng hiya at konsensya. Kaya imbes na makinig sa payo niya, naisip ko na sana'y hindi ko na lamang sinira ang pamilyang meron kami noon.
Ilang gabi ko ring inisip kung ano ba talaga ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pakikisama kay Leia o makikipaghiwalay na lamang ako. Sa huli nag-decide ako na gawin ang sa palagay ko ay tama at nararapat. At yun nga ay ang tapusin na ang relasyon namin ni Leia. Bagay na hindi niya na-appreciate at dahilan kung bakit sobra siyang naggalit sa akin noon, Papa Dudut. Please, Sev. Huwag mo naman akong iwan, oh. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako lagi magagalit sa'yo. Hindi na kita sisigawan. Pagsisilbihan na rin kita lalo. Huwag mo lang akong iwanan. Please naman, Sev. Please. Pagsisilbi ang pinagsasabi mo hindi naman kita katulong. Saka ayoko na, Leia. Gusto ko na lang na maghiwalay tayo ngayon na mapayapa. Bakit mo ba kasi ako iiwan? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan? Wala. Pero marami ka ng pagkukulang eh. Hindi na ikaw yung babae na gustuhan ko. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha ka ng manang. Napakalosa mo ng tignan eh. Wala naman tayong anak. Saka yun nga. Wala tayong anak kaya wala na rin akong rason para makisama pa sa'yo. Dahil lang sa bagay na yon, kaya iiwan mo na ako. Eh napakasama mo naman palang tao. Kung kasamaan man ang tawag sa pagsasabi ng totoo, eh di ako na masama. Ikaw naman lagi lumalabas na mabuti. Nakikiusap ako sa iyo, wag mo naman akong iwanan, oh, Sev, please. Hindi na ba natin pwedeng ayusin to? Pag-usapan natin to, Sev. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ayoko na sa'yo kasi masyado kang controlling. Ayoko sa lahat sa babae, yung ganyang klase. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. Pero mas malala ka pa pala. Kaya nga magbabago na ako. Hindi na ako magiging controlling. Babawasan ko na rin yung pagiging taklesa ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan, Sev. Please, huwag kang umalis. Sorry, pero kung noon pa sana ginawa yan, baka hindi na wala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero huli na kasi ang lahat. Kilala mo naman akong tao. Pag ayoko na talaga. Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ganun kadali mo na lang itapon yung pinagsamahan natin? Hindi na. Bakit ang bilis naman? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naman hindi mo sinubukan na mahalin ako. Sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, ginamit mo lang talaga ako. Ginawa mo lang akong parausa nung nagsawa ka na sa dati mo kinakasama. Tapos ngayon, nasawa ka na sa akin, basta mo na lang ako tatapon na parang basura. Minalaman kita kaya masasabi ko na totoo yung pinakita ko sa'yo. Saka, saan ang galing yung baka hindi ko sinubukan? Sinubukan ko na ayusin yung relasyon natin. Inintindi kita nung ayaw mo na mag-baby tayo. Kasi natatakot ka na baka may mangyaring masama sa'yo. Pero na-realize ko, hindi ko pala kayang pakatawanan na hindi isumbat sa'yo ng paulit-ulit yung bagay na yon. Kaya nagdesisyon na lang akong tapusin itong relasyon natin. Kasi wala rin naman itong patutunguhan. Ginawa mo lang sa akin kung ano yung ginawa mo kay Arnie eh. Baka naman sinasabi mo lang yan. Kasi ang totoo, may iba ka na. Nagkabali ka na ba kayo ng dati mo kinakasama? Hindi walang ganon. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo. Kasi walang sikreto na hindi nabubunyag. Huwag mo na akong gawing tanga, Sev. Hindi nga kami nagkabalikan kaya wag mo nang ipilit. Hindi talaga kayo magkakabalikan. Kasi aayawan ka na niya, Sev. At kahit na maisip mo pang magbagong buhay para maibalik yung dati niyong samahan, hindi ka na niya tatanggapin muli sa buhay niya! At bakit mo naman nasabi yan? Kasi manloloko ka! Galit ang mga babae sa mga manloloko! Kaya huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa kay Arnie kung sakaling maisipan mong ayusin yung dati niyong relasyon! Wala kang karapatan na pangunaan ng mga bagay. Hindi mo naman nakikita mangyayari sa hinaharap. Oo! Pero hindi ako inutil! Siguro nga karma ko na to. Kasi kasama mo ako sa pananakit noon sa dati mo kinakasama. Sige, tatanggapin ko. Pero sana, tanggapin mo rin yung karma mo. Pag inihain na sa'yo yun ang kapalaran.
Papadudot, masaya ako na nakawala na ako sa relasyon namin ni Leia ng walang responsibilidad. Naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa kaya hindi kami nabiyayaan na magkaroon ng anak. Pagkalis ko sa apartment namin ni Leia ay tumuloy ako sa bahay ng pinsang ko na nasa Cubao. Tapos ay tinext ko si Arnie at sinabi ko sa kanya na tinapos ko na ang relasyon namin ni Leia. Nakatulugan ko na lamang ang paghihintay sa reply niya pero wala naman siyang naging sagot. Kinabukasan, nag-decide ako na bisitahin sila ng anak namin sa Marikina. Bago ako pumunta doon ay dumaan muna ako sa isang flower shop para bilhan ng mga paborito niyang bulaklak si Arnie. Dumaan din ako sa bilihan ng donut para naman sa anak namin. Pusturang-pustura ako at nakaporma pa ang buhok ko ng mga panahong yon. Excited ako na makita ni Arnie pero pagdating ko sa bahay nila ay wala raw doon ang dati kong kinakasama. Nakipagbanding muna ako sa anak namin at pagkalipas ng 2 oras ay nakita ko si Arnie na hinatid ng isang lalaki na hindi pamilyar sa akin ang pagmumukha. Agad ko itong kinompronta at nagpakilala ko kung sino ako sa buhay ni Arnie. Nalaman ko na katrabaho niya pala yon at manliligaw pa, papadudot. Seth, mag-usap nga tayo. Talagang mag-uusap tayo. O bakit parang nagagalit ka? Sino nagbigay sa'yo ng permiso magpaligaw? Seryoso ba talaga yung tanong mo? Oo, kaya sagutin mo na lang. Walang nagbigay sa akin ng permiso. Ako lang ang nagdesisyon na handa na ako magpaligaw. Tsaka bakit? Kanino ba ako dapat magpaalam? E di sa akin. Nagdodroga ka ba? Anong sa'yo? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kasi ako pa rin ang tatay ng anak mo. Kaya may karapatan pa rin ako sa'yo. Sira na siguro tuktok mo, no? Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Kahit na ikaw pa ang tatay ng anak natin, iniwan mo na kami. Pinagpalit mo kami kay Leia, di ba? O bakit ngayon bigla ka nagkakaganyan? Hindi mo ba nabasa yung text ko sa'yo kagabi? Wala na ako matatanggap na text message mo, nagpalit na ako ng number. At bakit ka nagpalit? Akin na yung bago mong number, dali! Kapal mo! Kaya nga ako nagpalit para hindi mo na ako makontak eh. Tapos na tayo, kaya wala na rin namang saysay na magkausap pa tayong dalawa. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak mo eh. Kung gusto mong pumunta dito sa bahay para dalawin siya, pumunta ka. Welcome ka naman dito sa bahay ng mga magulang ko. Pero kung pupunta ka man, di mo na kailangang ipaalam sa akin. Hindi na rin naman mahalaga. Kung ganun, hindi mo nga alam ang tungkol sa amin ni Leia. Kailangan ko pa bang malaman? Hiwalay na kami, Arnie. Ako nakipaghiwalay sa kanya. Oo, talaga? Oo, kasi… Hulaan ko. Hindi mo na siya mahal kasi hindi na siya yung babaeng nagustuhan mo. Yung maganda, yung sexy. Tama ako, di ba? Arnie naman. Wala nang bago ron. Yun din naman dahilan mo kaya ka nakipaghiwalay sa akin nun. Aaminin ko na medyo loko-loko ko nun. Kaya ako nagawa yun sa'yo at sa anak natin. Pero nagbago na ako ngayon. Aanin ko naman yung sinasabi mong pagbabago. Sige nga. Kasi gusto kong magsimula ulit tayo. Gusto kong itama yung mga pagkakamali ko sa inyo ng anak natin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng second chance. Alam mo, kung nagbibiro ka, congrats kasi napatawa mo ko. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Gusto kong makipagbalikan sa'yo at magsimula ulit tayo. Mas gugustuhin ko pang iumpog ulo ko sa pader kaysa makipagbalikan sa'yo. Matapos ang ginawa mo sa akin noon, palagay mo, may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo? Oo, nirerespeto kita bilang tatay ng anak ko pero di na sapat yun para pabalikin pa kita sa buhay ko. Bakit? Dahil meron ka ng iba? O ano naman sa'yo ngayon? Anong akala mo? Ikaw lang may karapatang makipagrelasyon? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba dahil mahal kita. Wala akong pake. Wala ka ng karapatan na diktahan ng buhay ko. Kapal ng apog mo na sabihin na dapat akong humingi ng permiso sa'yo bago ako magpaligaw. Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Wala na ba talagang katiting na pagmamahal sa puso mo para sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo, Arnie? Walang-wala na. Matagal nang wala. Sinabi ko sa'yo no na pag iniwan mo ko, wala ka nang babalikan. Kaya ano pang inaasahan mo? Mula nung araw na umalis ka,
Inumpisahan ko nang alisin ka sa sistema ko. Kahit na masakit, kahit na paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung mga sinabi mong pang-iinsulto sa akin. Lahat ng pang-aalipusta mo sa pagkatao ko, lahat yon kinaya ko. Wala ka na nga narinig sa akin pagkatapos nun, di ba? Hinayaan ko na kayo ni Lea na magsama kasi baka ako lang naman talaga ang hadlang sa love story niyong dalawa. Hindi ko na kasalanan kung naghiwalay kayo kasi siguro karma niyo yun dahil pareho kayong manloloko. Arnie naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Ikaw ang wag gumanyan-ganyan sa akin dahil pag ako nainis, baka tanggalan na kita ng karapatan sa anak ko. Kaya maayos-ayos ka, Sev. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Nag-uumpisa na uli ako maging masaya. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Huwag kang papalya sa pagsusustento sa anak ko. Naku, Sev, sinasabi ko sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo na yung kakadrama mo, di bagay sa'yo. Mukha kang tanga. Papa Dudut, napahiya talaga ako ng husto ng gabing yon kaya umalis na lamang ako sa bahay nila. Pero habang nag-aabang ako ng masasakyan ay hindi ko na napigilang maiyak dahil sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Para kung sinaksak ng milyong patalim sa dibdib at kulang na lamang, ay hilingin ko na sana'y masagasaan na lamang ako ng mga panahong yon. Alam ko naman na nagkasala ako kay Arnie pero sobrang sakit palang karma na makita siyang masaya sa piling ng iba. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ayoko pa ring sukuan si Arnie. Gusto ko siyang ligawan katulad noong unang beses ako nagkagusto sa kanya. Gusto kong patunayan, Papa Dudut, sa dati kong kinakasama na nagbagong buhay na ako. Lahat naman ng tao ay deserve ang second chance, hindi ba? Kaya naniniwala ako na deserve ko rin yon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless sa inyong lahat. At salamat po in advance ng inyong forever kapuso at kabarangay, Sev.